Doon po sa value ng XYZ po. This po ay Okay. 0. Sige, thank you. So, kuhanin mo si dx. So, meron ka ng dx, meron ka ng determinant. So, ano ngayon makukuha mong value? Value ng anong? Unknown. That's the value of x, di ba? So, for the value of x, so divide mo lang si dx at kay determinant. Okay? So, yung dx, again, this is the determinant. Okay? Determinant, when you substitute the RHS on the first column, then kinuha mo yung determinant niya. Okay? Naalala. Okay. So, kay y, so that is dy or determinant of y over the main determinant, and for z, this is determinant of z over the main determinant. Okay? So, yun yung unang tatlo under the solving of linear equation. So, meron pang kasunod. So, ito yung tinatawag nating Jacobi or Jacobi iteration and Seidel. Okay? So, paano ang gagawin pag sinabi natin Jacobi iteration? So, we have here steps. Ang first one, you have to arrange the given system of linear equation in diagonally dominant, I mean. Okay? When we say diagonally dominant, okay? So, ang pinaka-focus natin, so for example, we have this one. A 3x3 matrix. Getting 1. Or para mas picture out nyo, sabihin natin 3, 1, 1, 1, 6, 4, and 2, 5, 8. Okay. So, ito diba yung main diagonal natin? Si 3, 6, and 8. Okay? So, masasabi mo siyang diagonally dominant. Okay? Focus ka sa mga leading coefficient. Okay? So, dito sa first row, ang focus natin dito ay si 3. Okay? So, dapat itong 3 must be, okay, the absolute value must be greater than sa wala sa main diagonal. Okay? So, ibig sabihin, greater than siya sa summation ng wala sa diagonally or sa ating main diagonal. Summation of values under the non-diagonal. Okay? So, in short, this is absolute value ng 3 must be greater than kapag in-add ko ang absolute value ng 1. Okay? Nung dalawang 1. Itong dalawang to. So, as you can see, 3 is greater than 2. So, therefore, tama yung position nung nasa first row. Next, for the second row, ang need mo i-focus is yung 6. Okay? So, si 6 must be greater than. Dun wala sa main diagonal. So, 6 is greater than 1 plus 4. Okay? Kasi 6 is greater than 5. So, therefore, tama yung position nung nasa second row. Okay? And last is yung 8. So, 8 is greater than 2 plus 5. Okay? So, 8 is greater than 7. Maliwanag po. Naintindihan yung concept ni diagonally dominant.
So, kung wala siya dyan or mali yung naging posisyon, so you have to rearrange yung nasa row natin. Okay? So, sabihin natin, okay, nasa main diagonal na po siya or diagonally dominant. Ang second step is to isolate one unknown in each of the equation of the equation. Okay? So, kukuhalin mo lang yung equation para makuha yung value ng isang unknown. So, after mo makuha yung mga equation, proceed ka sa third step. So, initialize a value for the unknowns of 0. Okay? So, ibig sabihin nito, unknowns of 0. Okay? Ang mangyayari ay ito. You have the iteration. Tapos, for example, ang unknown natin is x, y, and z. Okay? So, ang mangyayari sa third step ay ang initial value daw ay 0. So, tatawagin natin siyang iteration 0. Okay? So, ibig sabihin, yung value ni x, y, and z ay lahat 0. Okay? Then, for the fourth step, okay, so perform the iteration. So solve mo na yung mga values na unknown using the initial values. Then, until you reach or hanggang mag-converge yung ating iteration. Okay? Hintayin natin siya mag-converge. So, pag hindi pa siya nagko-converge, so therefore, you have to continue the computation. So, for example, so we have here 4x minus y minus z is equal to 3. Next is negative 2x plus 6y plus z is equal to 9. And last is negative 1 or negative x plus y plus 7z is equal to negative 6. Okay? First step is to arrange the given set of equation into diagonally dominant. So, mas madaling gawin is dalhin mo siya sa ating matrix. Okay? So, pag dinala mo yan, di ba magiging 4, negative 1, negative 1, then negative 2, 6, 1, then negative 1, 1, 7. So, this is x, y, z, x, y, and z, which is equal to 3, negative 9, 3, positive 9, and negative 6. Okay? So, you have to focus sa main diagonal. Alin yon? Si 4, si 6, and si 7. Si 4 ba ay greater than sa sum ng 1 plus 1? Diba? Yes. Okay? Si 6. Okay? So, 6 is greater than 2 plus 1. Okay? And 7 is greater than 1 plus 1. So, therefore, our equation is diagonally dominant. Okay? Ano yung next step? So, this is our first step. Okay? And now, we proceed sa second step. Wait lang. Okay. Yan. Second step, kailangan natin i-isolate yung unknown. Okay? As you can see, for our first row, kay 4x
minus y minus z is equal to 3, ang kailangan nating makuha is x. Okay? So, ibig sabihin, kailangan ko makuha yung equation para makuha yung value ng x. Paano mangyayari? Diba? 4x is equal to 3 plus y plus z. Then, i-divide ko ang whole equation by 4. So, makukuha ko yung equation para sa value ng ating x over 4. Naintindihan? How about 4y? So, ang gagamitin natin dito is negative 2x plus 6y plus z is equal to 9. So, equation. Any volunteer? So, ito yung una. Paano naman when it comes to y? Kasi yung second daw, second equation or second row na equation is used to find the value of y. So, para mahanap ang y. Hello? Yes, Miss Coro? 6y equal to 9 plus 2x minus z. Then, patuloy. Tapos po magiging y is equal to 9 plus 2x minus z over 6. Okay, thank you. So, ito daw yung gagamitin natin para mahanap ang value ni y. How about for the z? So, gagamitin natin dito is negative x plus y plus 7z is equal to negative 6. Okay, sige, Latoreno. Ano po? 7z equals x minus y minus 6. Then, Tapos, ano po? Divide by 7. Tapos po, ang magiging sagot po ay z equals x minus y minus 6 over 7. okay, thank you. So, yan. So, nahanap na natin kung paano masosolve yung mga unknown. So, mag-proceed tayo sa third step. So, yung third step is to initialize the value for the unknowns of 0. Okay? So, sulat lang natin yung mga equation dito. So, yung equation natin for x, this is equal to 3 plus y plus z over 4. For y, this one is equal to 9 plus 2x minus z all over 6. And for z, we have x minus y minus 6 all over 7. Okay, yung mga equation na nakuha natin. Tama naman, di ba? 9, 2x, z, 6, 3. Okay. So, proceed na tayo sa third step. Okay, third step. So, you have the iteration 0. Okay, iteration. Yung unknown na x, y, and z. Okay? So, sabi, lahat daw ay 0 ang values. Okay? So, ito yan. Ito na yung third step. So, yung fourth step is to perform the iteration. So, fourth step, proceed tayo sa first iteration. Okay. So, hinahanap natin yung value ng x. So, therefore, you have to substitute these values sa ating equation. So, kapag sinubstitute ko siya, okay, ano ngayon value ni x? Yes, baka 0.75. 0.75. Okay? How about for the value of y? Yes, Miss Coro. 1.5 po. Sure ka na? Wait lang po. Napak...
Over 6. 1.5 po. Okay. Next, for Zay. Yes, Latoren. Negative 0.8571. 571. Okay, same ba kayo na nakuha? Okay, so baka yung iba na ano kung paano nakuha. So yung x lang natin sa over 4. Sa y naman, this is 9 plus 2 times 0 minus 0 over 6. And for z, we have 0 minus 6 all over 7. Okay, next. Second iteration. Okay, what is the value of our x? Ang value of x? Any volunteer? Meron, nakapag-compute na? So, ang gagamitin yung value ngayon ng ating yz is yung from the first iteration. Miss Maralit, 1.125 po. 1, 2, 5? Sure na ba? Yes po. So, ang ginawa mo ba ay x is equal to 3 plus 1.5 minus 0.8571 all over 4? Ito ba yung ginawa mo? Hindi po. Anong ginamit mo? Okay. So, yung lang nasa first iteration ang gagamitin nating values. Okay, compute again. So, anong sagot mo? Hindi ko nakikita. Naka-raise hand. So, we have here, Baro, Ma'am, ilan pong decimal? 4. 9107 po. 07. Okay, very good. Next, for y. Solve niyo yung y. Okay, sino may sagot na? So, we have Panaligan. 1.8929 po. 8929. Same ba tayo ng sagot? Okay, next, for the value of z, let's have Batan. Negative 0.9642 po. 9642. Okay, sige, thank you. Next, for the third iteration. As you can see, hindi pa tayo nagko-converge. Ang laki pa. Okay? Malaki pa yung nagiging difference. Okay? For value of x, let's have Mr. Baroja. Ma'am, hindi ko po pala nababa yung hand. Okay. Sino may sagot na? So, value ng x. Gagamitin nyo yung values ng nasa second iteration. Tingnan natin. Let's have Carmona. 0.982 po. 982. Wala nakasunod? Opo. Ma'am, tapos Okay, ano din next. po pala. Dun po sa Z, ang nakuha ko po ay 9643. 43. Let's see. Wait lang. Check ko. 0. Sino ba yung naka-open ng ano pa mic? Wait lang ha. Okay, pa-mute muna ako, Mr. Latoreno. Okay, thank you. 9107. 7 minus 1.8929 minus 6 all over 7. Negative. Mali. 0.9107
Ay, mali pala. Sorry. It's 0.75. Minus 6 all over 7. 1.964. Yeah, it's 43. Kasi ang katabi ng 2 dito ay 8. Okay. So, yan. Let's proceed. Okay, so for the value of y, Mishano. Ma'am, 1.9703 po. 0.3. Okay, thank you. Next, for the value of z, nasan si Agaran? Nakita ko nag-raise hand. Ma'am, hindi ko lang po nababa. Sa Y po sana ako sasagot. Sabay ka. Sige. Sino na meron sa z? Lotto. Ano po ma'am? Negative 0.9983 po. 83. Okay, sige, thank you. As you can see, parang umuunti na, pero medyo malaki pa din. So, fourth iteration for the value of x. May sagot ka ba, Mr. Mishano? Compute mo na ba? Ma'am, nagtatay pa lang po sa calculator. Okay, sige. Wait. Yes, Miss Bautista. 0.993 po. 993. Wala na kasunod yung 3? Wala na po. Okay, next. For the value of y. Delina. 1.9937 po. Next. For the value of z. Sino na meron sa z? Tawag na tayo na iba. Yung hindi nagre-raise hand. Haha. Andito si Miss Liwanag. Nag-compute ka na ba? Ma'am, hindi pa po. Nag-iiba po yung sagot ko po sa kanila. Saan part? Ma'am, doon Saan po sa nag-start? third iteration po, Pangilan? nawala po sa letter Y. Pang ano? Third? Third ba? Wait lang po, ma'am. Okay, sige. Okay, sige. Miss Bathan? Ma'am, may concern lang din po ako. Iba Ano din po yun? yung sagot ko sa may third iteration sa Y ko. Sa y? Sige, let's see. Opo. Y. 9 plus third iteration, that is 2 times 0.9107. 7 minus the value of z sa second iteration, that is going to be positive. 0.9643 over 6. Bulaga. 1 point. Ano mabas-basa yung 9643? Opo. Okay. So, baka sa paggamit or yung nagsasolve ay naka-store value. Okay? So, pero kapag 4 decimal lang, sige na, gawin natin yung 9643. So, mababago. How about sa Z? Nag-same ba? O iba din? Pero malapit na rin kasi siya eh. Sige, solve natin. 0.9107 minus 1.8929 minus 6 all over 7. So, negative 99. Dito, 9975. Tama ba? Okay, baguhin natin. Minsan kasi ay, pag konti lang naman sa decimal point, so ina-accept na po natin yon. Okay? So, don't worry kung mag-iiba ng konti. Minsan kasi is sa pag-round off. Okay? So, 9975. Okay. So, let's see kung same nga din tong ating sa X. Oops. Sige, magsasolve na din ako. 3 plus 1.96 43 plus
So it should be minus 0.9975 over 4. 9917. Palitan ko lang ha. Palitan na natin na doon lang tayo sa 4 decimal. Nine plus 2 times 1.9643. Oops. 9643. Okay. Minus A. So it should be plus 0.9975 all over 6. Tama ba? 9 plus 2. 9643. 0.9975. Minus over 6. Ano nakuha nyo? Sa letter, sa Y. Dito. Ano nakuha nyo yung value? Yes, Miss Coro. 1.9936 po. Same ba na 1.9936? Okay, next. How about for Zay? Okay, let's have, sino ito nakaraisan? Okay, Miss Mendoza. Ma'am, negative 0.9975 po. Ulit? Negative 0.9975. Fourth iteration na, hindi third. Yes po. 9975 ulit. Okay, try mo Yes ulit po. yung, try mo ulit ilagay yung sa calc yung sa third iteration. Okay? Ano ang sa'yo, Mr. Latoreno? Negative 1 po. Negative 1.0002. Same ba kayo or may iba kang sagot, Mr. Baroja? Ma'am, sadya pong yung sa third iteration po ng X ay 982 lang po. Yung sa akin po kasi 0.9822. 9822 yung sa third iteration. So, 3 plus yung y ko ay 1.8929. 29 plus 0.99. Ay, mali. 9643. Over 4. 9822. Nakulang na isang 2. Okay? So, may sagot ka na sa Zay. Ma'am, isa pa po. Ano? Yun pong sa iteration po nung Y po sa fourth iteration po mag-iiba po yung Y. Kasi nagdagdag ng decimal. Apo. Konti lang itong difference, diba? 1.99 na to. 3.7 po. Okay, yun lang naman yung 3.7. Goods lang yan. Okay? So, acceptable pa rin kahit isang decimal lang. Okay, how about sa Zay? Sige, Miss Mendoza, pagbigay. Ganun pa din po, pero nung nalagyan po ng 2 ay negative 0.9974. 7.4? Ah, Mali sa computation. Hindi dapat yun babalik sa ganun eh. Compute mo ulit. 0.9822 minus 1.9643 minus 6 over 7. How about 9974? Wait lang. Wait lang ha. Miss Coro, saan tayo nagkamali dito? 964. Nakalimutan lang po ibaba. Pero Okay. yun din po nakuha ko po. 9974. Opo. Si Mr. Latoreno, ang kanya ang negative 1. Yes, Mr. Latoreno. 975 negative 1. Wait lang. Ay, yun po ay nung, ang ano po ay 0.982. Ang X. Kaya po naging negative 1.000. Okay, sige. Point. This one is 0. Kasi na-compute ko. Okay. So, don't worry. Kita ko naman yung sagot. I mean, as you check or as you observe the iteration, parang nakukuha nyo na ang sagot, di ba? Nakukuha nyo na yung pinaka-idea or yung pinaka-sagot dito. Tama? Okay, tingnan natin yung observation skills nyo.
Ano sa tingin nyo ang value ni X, Y, and Z? As you observe this one, ano sa tingin nyo value ni X, Y, and Z? Yan lang ang tanong ko. Ano sa tingin mo? Anong nafe-feel mong sagot? Ba't nawala yung nag-raise hand? Miss Bautista, Ma'am, try lang po. ano? 1 to 1 po. 1 to 1? Up. Sure ka na? 1 to 1? Sure ka na? Check mo. May nagkamali sa dulo. Okay, Miss Maralit. Anong sa iyo? 1 to -1 po. Negative 1. Okay? Kalimutan yung negative. Kakalimutan yung negative. Pero ituloy natin yung pagsosolve. Okay? Kasi lalabas na dito yung 1. Okay? Titigil ka lang kasi kapag nag-converge na siya. So, this is 3 plus 1.9937 minus 0.974 over minor math error 4. 999,901. Tama? Same ba nakuha? 0.9991? Yeah, 1. Oh, next. Continue. Sino may sagot sa Y? Ito 1.99 something. May agaran. 1.9968. 9968 pala. Sige, next. Sa Z. 0.99 ano to? Latoreno. Negative 0.9998. 0.9998. Next, 6 iteration. Anong value ni X? Biglain natin ito again. Panaligan. May na-compute ka na sa X? Nakasunod? Ma'am, wala pa po. Wait lang. Sige. 9968. Sige. Alam ko ano gagawin ko. Okay, compute nyo muna. Share screen pa ba? Pakita lang natin kung ano ba. Okay, so nakikita nyo, pwede siyang gamitin sa Excel. Pero tayo ay manual computation kapag tayo ay nasa exam. Diba? Manual computation tayo pag nasa exam. Pero kapag ito ay nilang input ko dito, 4, -1, -1, this is 3. So this is -2, 6, 1, this is 9. And the other one is -1, 1, 7, -6. So, yung formula niya ang mali. So, this should be, so this is 3 plus, sabihin natin, i-fix natin yung 3, plus x sub 2 or y minus, sorry, mali. So, this one is this one minus this one over 4. Ay, sorry. No. Okay. So, this is over 4. So, makikita nyo dito, yan, 0.75 yung una natin. So, doon sa pangalawa, so, ganito lang magawa niyan sa ating Excel. So, fix naman, 9. Magiging plus 2 times this one. I know.
It's 2x. So, be careful. Kapag kayo ay gagamit ng ganito, minus 1, di-divide ko ngayon siya sa 6. 1.5. So, this will become negative 6 plus x sub 1 or x minus y all over 7. Makikita natin yung sagot. Ma'am, bakit iba? Kasi hindi ko pa siya dinadrag. 85714. Check natin. Ano solve natin? Okay. Ay, mali. Wait lang. Hindi ko finix. Divide by 4. Tama naman siya. 3 plus y. Red. Ito. Gusto ko dito Ba't may mali? It's 3 plus y. Okay kayo ito. Okay. Gets. Should be plus. -9, -96423. So, fix ko lang. Ayan na. So, baka kasi abutin tayo ng matagal. Ayan. Ito yung tinatawag natin, nag-converge na siya. As you can see, umulit na siya ng value. Okay? Kasi pag ito ay dinirag ko lang pababa, okay? Kahit makarating ako, lahat po yan ay iisa ang value na lalabas. Kita nyo? Kita nyo yung pag-converge niya? Hello? Nakita nyo? Ayan. Ganito pag gumagamit ng Excel. Okay? Alam nyo naman kung paano nag-fix, kung bakit nagka-dollar sign ito? Do you have any idea kung paano siya nagka-dollar sign? Ibig sabihin kasi nito is naka-fix na yun ang value niya. So, ang pinipindot lang po sa Excel, so turo ko na din sa inyo, is F4. I mean, sa keyboard is F4 lang para maging fix yung value. So that kapag nag-drag down kayo, hindi siya lilipat. Okay? As you can see yung C11 dito, ito yon. And D11, hindi siya naka-fix. Kasi, kapag nag-drag down ako dito, yung second iteration, dapat lumipat siya sa second row. Ganon yung ginagawa sa Excel. Okay? Mas mabilis sa Excel, no? So, yan. Nakita na nila. Eh, di pag nagbigay ako ng problem set, pwede kayong mag-Excel. Tama? Ganun lang. So, syempre, before you proceed sa Excel, you need to have the equation para sa mga unknown. Okay? Baka yung iba, ang pinapalitan lang is itong nasa taas. Yung value ng x, y, and z. And yung mga constant natin. Okay? So, ang ginawa, nakampante, nagdire-diretso dito. Okay? So, magkakamali kayo ng sagot. Okay? Naintindihan ng Jacoby? Okay. Ang next natin is yung tinatawag nating Gauss-Seidel. Okay? Si Gauss-Seidel kasi, somewhat same. Okay? May pagkaparehas siya when it comes, or kapag kinompare natin siya kay kay Jacoby or Jacobi iteration. Bakit? Same approach, okay? Same step, okay? You need to arrange the equation or the given system of equation into a diagonally dominant. Next is i-isolate mo din lahat ng unknown. Kukuhanin mo yung equation para makuha yung value ng unknown. Then third is to initialize a value for the unknowns of 0. Okay? Yung starting mo is 0 din. Okay, next. Ang next is to perform the iteration. Ano po yung pinagkaiba ni Jacobi at ni Gauss-Seidel? Ganito po yan. Okay? Kay Gauss-Seidel, so we have here iteration, the x,
y, and z. Okay? So, iteration 0, you have the 0 here. Then, you proceed sa first iteration. Okay? Yung value ng x, y, z is same pa din. So, makukuha ko dito is 0.75. Okay? Kung 0.75 yan, ang mababago ngayon is si y. Bakit? Para makuha mo yung value ng y, ang gagamitin mo is the present value. Okay? Paano pa pag present value? Diba si y is equal to 9 plus 2 times, ngayon, ang gagamitin mong value ng x is yung bagong value na. Diba? Si 0.75 na po. Okay? So, 2 times 0.75 minus, okay, wala pa tayong another value ni z. So, minus 0 pa din yan. All over 6. Okay? O, ano makukuha nyo? Yes. Liwanag. 1.75 po. 1.75. Okay? So, 1.75 to. Next is for the value of z. Okay? Try nyo nga kayo mag-solve. What is now the value of our z? Seryoso ba? Yes. Sino ito naka-raise hand? Na bago? Bathan? Negative 1 po. Negative 1. So, nakuha nyo na agad yung negative 1. Okay? Next. Okay? Hanapin nyo naman ngayon ang value sa second iteration. Ay, mabura. Second iteration. Ano yung value? Okay? So, hanapin nyo yung value ng sunod-sunod hanggang mag-converge kayo. Then, tatawag ako kung ano yung mga nakuha yung value. Let's compare. See. Three plus. Okay, compute nyo ha. And tingnan natin kung ano naging sagot nyo. Kung tama ba ang mga nakukompute nyo na. Plus 2 times x sub 1 times 3 over 6. Okay, sino may sagot? Si Miss. Share screen natin. Tayo screen, share. Okay. Let's have Miss. Ba't wala yung nag-raise hand? May naka-raise hand na kanina. Saan na? Gus Adel.
Okay. So we have here the iteration x, y, and z. Okay, para mas kita nyo. So 0, 0, 0. So iteration 1, 0.75, 1.75, and -1. Okay, yes, Miss Coro? Ma'am, sa second iteration lang po. Sige po. Sa x po ay 0.9375. Sa y naman po ay 1.9792. And sa z po ay negative 1.0059. 0059. Apo. Okay, sige. Next, meron na ba sa third iteration? Same ba kayo na nakuha? Sa second iteration? Yes, Miss Maralit? Ma'am, yung sa Z ko lang po sa second iteration ay negative 1.0060 po. 0060. Yes po. Ano bang katabi ng original mo? Mas mataas ata po. Kaya po naging 60. Hindi ko po tanda eh. Nag-answer na po ako sa third iteration. Okay, sige. So, pwede naman yun kasi, maliit lang yung difference. So, acceptable pa rin yun. Okay? Then, ito pong answer ko sa third iteration. 0.9933 po. Then, 1.9988. Then, negative 1.0008 po. 08. Okay, sige. Next. Meron na ba may sagot sa fourth iteration? Or may concern ba kayo sa mga nakuhang values? Sino na meron sa fourth iteration? Uy, nawala yung nag-raise hand. Hindi ko naabutan. Meron ka na bang sagot, Mr. Limbo? Wait lang, nag-compute pa. Okay, sige. Si Mr. Carmona? Wait lang, ma'am. Inayos ko pa yung sa third iteration. Okay. Nag-iba kasi yung values ko. So, si Mr. Lianes? Oh, wait lang po. Nag-complete pa. Okay. Si Mr. Bayani? Si Panaligan, meron na ba? Ano pa ba kayo? Wait lang po. May ito-compute pa lang. Sige. Compute nyo muna. Magko-compute din ako. S4. Kaya, okay, gets. Should be. Should be this one. Should be this one. Okay, agad na siya dito. Okay, meron na silang sagot. Okay, let's have... Ay, pito ako share screen. Wait lang ha. Wala pala share screen ko. Okay. Okay, may 6 na tayo dito. So, let's have... Kakao. 0.9995 po. 9995. Ano pa? Kasunod. Meron ka na ba sa YZ? Wala pa po, ma'am. Okay. Sino meron na? Sige, Limbo. Sa Y po ay 2, sabay sa Z po ay negative 1.001. 001. Okay. Meron na bang sa fifth iteration? Meron nata. Sige, aba ka. Sa X po ay 1. Sa Y ay 2.
Negative 1 ho. So, gano'n na din sa 6th iteration. Tama ba? Di ba? Okay. Ano mapapansin? Okay, let's compare the two. Okay, compare natin siya. Okay, so, yan. Compare natin yung dalawa. Ano napapansin? Ayan. So, dito, okay, sa Gauss-Jacobi, as you can see, dun pa lang siya nag-converge sa 12 and 13, di ba? Di ba? 12 and 13th iteration. Pero kapag ginamit mo si Gauss-Seidel, natapos agad yung computation nyo or nag-converge agad pagdating sa 5th iteration. Tama ba? Ito yung makikita nyo. Okay? Delete natin. Ayan. Okay? Ito yung nagiging sagot or magiging sagot nyo dapat. Ito yung mga values. So, this one is naging 5 lang. Bawasan nga natin. Ayan. Tignan natin kapag binawasan ko siya ng decimal. Hindi ko makita. Ayan. Ay, sorry. Ayan na. Okay, mas. Okay, sa pagliit ng decimal na hinahanap or nire-require, sa pagbilis din, okay, sa mas magiging mabilis yung computation natin. Ayan. Okay? Kita niyo yung pinagkaiba ng dalawa. Mas mabilis na nagko-converge sa Gauss-Seidel. As you can see, from 0.75, nag-jump agad siya sa 0.93, then nag-proceed na agad sa 99, and susunod-sunod na yan ng 0.9999, and magiging 1. While dito, kay Jacobi, from 0.75, naging 0.91 lang. Then, naging 98, then saka pa lang siya unti-unti ulit nagko-converge. Okay? So, bakit ganon ang nangyayari? Kasi, kay Gauss-Seidel, ang ginagamit na natin is the present value. Hindi na natin ginagamit, or kapag available yung present value, ay hindi na natin gagamitin yung previous. Okay? So, sa pag ganun kasi, okay, so mas present yung data natin. So, mas bumibilis yung magiging, ano natin dyan is, sa computation, or kapag siya ay ating, paano ba yung term natin? Okay? So, basta yung pag siya ay kinocompute natin, kapag present, mas nakikita natin yung value agad. Okay? Compared sa parang historical value yung gagamitin natin. Okay? So, yun lang po yung pinagkaiba ni Gauss-Jacobi and Gauss-Seidel. So, between the two, or either of the two ang gamitin nyo, okay, mag-a-arrive pa rin kayo sa same answer dapat. Okay? If you're going to use the Gaussian elimination, the Gauss-Jordan elimination, and even the Cramer's rule, ito pa rin po ang lalabas sa inyo dapat na sagot. Okay? So, kahit alin dun sa tatlo is pwede nyo, sa 5 ay pwede nyong gamitin. Ma'am, paano po sa Excel, okay, yung ginagawa natin sa, wala pala ako ditong Excel ngayon. Sorry. So, pwede din gamitin sa Excel si Gaussian elimination, even kahit din si Cramer's rule or the Gauss-Jordan elimination. Okay, si Excel, so, di ba, as you can see, madali yung computation. Okay? Pero may isa pa tayong pwedeng gamitin para mas mapabilis yung computation. Ito yung MATLAB. Okay? So, para siyang software or okay, pakita natin kung ano yung tsura ni MATLAB. Pakita ko lang sa inyo ha. Kasi sa susunod, pag natapos natin yung mga topic natin, is i-introduce ko na sa inyo si MATLAB. Okay? So sa mga hindi makakapag-download, meron naman po tayong online version. So i-type nyo lang MATLAB online. So you can use
your BSU email. Okay? Ayan. So, magsa-sign in lang kayo. Ay, mali yung password ko. Wait lang. Mali pala yung password. Ang password ko dito. Wait lang ha. Papakita ko sa inyo kung ano ba yung itsura mismo ni MATLAB sa loob. Kasi dito parang ma-amaze kayo. Ang bilis na nagiging computation. Okay. So, let's have MATLAB. Gusto ko lang ipakita sa inyo yung pinaka-itsura niya. Ay, wala pala siyang ganun. Okay. Bakit mali pa din? Ayan. Okay, accept lang. So, yan. So, open natin yung MATLAB online. Okay. So, kapag kay MATLAB, okay, so hindi lang basta tayo magta-type ng equation. Okay? So, meron pa rin tayong tinatawag na mga command. As you can see, ito si Gauss Seidel. So, yan. Yan. So, kailangan nyo tong gawin. Yung code natin, then before kayo magpo-proceed, dito kay command window. So, kay command window, so don't worry, isa-isahin natin to, and kayo naman ay bibigyan ko din ng code. Okay? Ibinibigay naman yung code sa MATLAB. Okay? Don't worry. Ibinibigay po yung code, then, dito na lang kayo mag-proceed kay command window. Okay? Sabihin natin, this is Gauss Seidel. Okay, Gauss Seidel. So, yung equation natin, kasi kailangan, alam nyo din yung itsura ng ating mahiwagang. Okay, wait lang. Kukuhanin ko lang yung code. MATLAB. So, nawala lang kasi yung aking nakasave. So, wait lang. Kuhanin ko lang yung code. Para din yung makita. Sa si drive. This one. Okay. Integration. Then, yes, this one. Wait lang ha. Kasi nawawala yung mga sinave ko. Wait lang ha. Pakita ko sa inyo na agad-agad siya nakukuha.
Okay, so pakita ko sa inyo yung MATLAB kasi sa susunod ay kayo na ang magagawa nito. So yung una, so dapat alam na natin yung ating, naka-insert na yung code for Gauss Seidel. Then next is to input the matrix. So sabihin natin si matrix A, so augmented matrix to ha. Ay, okay, hindi ako naka-share screen. Sorry. Okay, yan. Joke, hindi yan. This one. Okay. So, yan. So, sabihin natin, ito, si matrix A. Ito yung pinaka-matrix natin, yung coefficient matrix. So, this is, ilalagay nyo yung kung ano yung nasa matrix. So, negative 2, 6, 1. Then, negative 1. Don't worry, tuturo ko, papakita ko lang sa inyo kung gaano kabilis ang paggamit ni MATLAB. Okay? So, this means this is the end. So, i-enter ko siya. So, yung B, sabihin natin, this is equal. So, yung B, ito yung nakalagay kay right-hand side. So, 3, 9, negative 6. Okay? So, semicolon meaning siya ay end. So, magiging Gauss, yung x natin is equal kay Gauss Seidel. So, times yung value ni A. Ito yung A, yung matrix natin, comma, then B. Pag in-enter mo yan, lalabas yung value. Kita nyo kung gaano kabilis? Tinype ko lang yung matrix, lumabas na yung values ng ating unknown. Diba? X to negative 1. Ganun po kabilis kapag gumamit ka ng MATLAB. Okay? So, ang tanong, kayo ga ay may magagamit na laptop. Yes, Miss Mendoza? Ma'am, pwede po ba sa tablet? Pag-aray gumana sa phone, meaning, pwede mo siyang gamitin sa tablet. Wait lang, i-open ko sa phone. So, this is MATLAB Online. Actually, nabubuksan siya sa phone. So, magagamit mo siya sa laptop. Ay, sa laptop, sa tablet. Okay? Yan. So, pinakita ko lang sa inyo yung overview or pinakalaman ng ating MATLAB. Tuturo ko to sa inyo. Kasi gusto kong, kung if ever magmamasteral kayo, you have already the idea kung ano ba yung MATLAB, yung paggamit ng MATLAB. Okay? Mas mapapadali kasi yung computation mo kay MATLAB. So, yan. So, yan. Nakita nyo? You can use the Excel, you can use the MATLAB, and you can also do the manual computation for you to solve the unknowns. Okay? So, I'll be ending my discussion on this one. Okay? So, alam nyo na yung 5 types no sa system of linear equation. Okay? Sa numerical integration, ang na-discuss natin is the trapezoidal, the rectangular, the Simpson's rule, the 1/3, and the 3/8. Tama? Naalala pa yon? Okay. So, tutuloy natin ang discussion by tomorrow. So, kakamustahin ko lang ang inyong problem set. Kamusta yon? Natapos na ba? Natapos nyo na ba yung problem set? Tapos na? Okay. So, good. Oh, yes, Mr. Baroja? Ma'am, wala naman pong front page yun. Ano? Oh, wala. Wala yung front page. Okay, box your final answers, ha? Sino pang may concern? Concerned pa ba kayo? Before kayo mag-leave? May naintindihan naman kayo sa diniscuss ko? So, ibig sabihin, if ever, so, face-to-face natin na next ay may ano na no? That is May. So, walang Friday.
May 7.